Bah! Ay, wah, miga, 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 shout out sa ating lahat. Muli niyong masisilayan at niyong makikita at marinig ang aking kagandahang boses at kagandahan ng aking lalaki. Sabay ganun eh. Joke lang. Pretending lang. Pretending lang po. So, ano lang po, nagbabaka sakali na mapansin ng buong sambayan ng Pilipino saan man sulok ng mundo. Pretending lang po. Nag-ano lang. Nag-a-assume lang. Pogi. Okay, gabi shoutout sa ating lahat muli. Ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at NCR at saan man panig ng mundo. Basta't may Pilipino, mabuhay po tayong lahat hanggang sa gusto po natin. Okay? So, it's not a coffee, but isa, ano to? Sabi ganun. Joke lang. So, yan po. Yan ang ganda ng background ko. At your showbiz, mga vlog na nagsasabing guwapo ako sa inyong lahat sa araw ng aking pagbablog. Dahil aking channel to at aking picture na to, video ko to, sabihin. So, pogi ako sa inyong lahat muna. Sweet. Okay po, magandang umaga po muli at magandang tanghali, gabi. Saan man parig ng mundo, basta't may Pilipino, mabuhay tayong lahat. Mega shoutout sa unang papasok. Nawa, pag pumasok ka, huwag ka nang umalis at makinig ka sa aking aking pong pagbablog. Ito yung sa political, sa economy ng bansang Pilipinas, and the same time, encouragement o magbibigay ng mga konting payo o konting encouragement o lift up sa ating buhay araw-araw. Mula sa personal na mula sa sa lahat, ang spiritual life, the same time sa nangyayari o mga bagay na ating kailangan maging tunay na Pilipino at tunay na mamayang Pilipino at Pilipino nagmamahal sa bayan nating bansang Pilipinas. May kasabihan po tayo, may kasabihan po tayo ayon sa sulat at salawikain ng ating mahal na bayani na si God Jose Rizal. Ang sinasabi po doon ay, ang sino mang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit sa mabaw o malansang isda. Sino kaya yon? Sino kaya? Huwag naman sana na hindi natin mahal ang ating bansa. Pag mahal mo kasi ang bansa mo, you always lift it up o lagi natin itinataas o di kaya ay nililift up o di kaya ay pinagmamalaki ang ating bansang Pilipinas. Sa lahat po ng mga politiko, sabi ko nga po, ako'y nagbablog o sa mga politics o politiko o sa government po natin sa bansang Pilipinas. So yun naman po mga politiko na naglilingkod sa ating bansang Pilipinas, na sabi-sabi ay mahal ng kanyang Pilipinas, mahal nila ang bansang Pilipinas, ngunit sa gawa ay mas higit pa mahal nila ang panyaga. Panyaga kung saan mayroong salitang gentleman agreement o mga salitang
May mga business, ibang bansa at tinagurian. Ano ang pangalan ng suglanan? Sa bansang China? May Marimar. So, hindi naman sa may pagkakataon pa naman po. At lahat naman po tayo ay may kanya-kanya pong may kanya-kanya po tayong tawag dito, paninindigan. Mayroon po tayong kanya-kanyang paniniwala at mayroon po tayong kanya-kanyang adikahin at may kanya-kanya po tayong mga plano o may kanya-kanya po tayong sariling na ugali, attitude, buhay ka. Subalit, dapat kung mahal mo ang iyong bansang Pilipinas, kailangan mo ituon ang panahon mo at lakas mo at pag-ibig mo, pagmamahal mo sa bansa ng iyong pong pinanganakan at tinitirikan o inaapakan ng iyong dalawang paa. So, ito po, si Mark Umaga Diaz, ano nagsasabing, ay nako nga rin ay. So, pasok na mo, miga-miga shoutout po sa atin. So, ano bang pag-uusapan natin? Bigay po kayo na pag-uusapan natin at handa po natin agilapin dito sa mga legitimate or legit na pahayagan o namamahayag o mamamahayag sa ating bansang Pilipinas. Mhm. Yung dati po yung naano ko po, yung sa City Horse pala yan, hindi pa na City Horse. So, correct me doon, na ano na yung pronunciations, City Horse o City Horse. Pero sa City Horse nga po, yung madalas na yung pagbisita ng ating mahal na Pangulo dyan sa City Horse na nakita niya, na nalaman niya na grabe yung dyan nangyari o yung sa napakahaba po ng brownout po dyan na brownout na lagi po dyan sa araw po dyan sa part ng City Horse. So, sinabi ng ating Pangulo dyan na mabigyan ng temporary lang po kasi nga binalaan o sinabihan ng mga nanunungkulan po dyan sa City Horse ng kuryente na dapat mabigyan kaagad ng lunas na maayos, talagang pakinabang na power supply ng bawat mamayang Pilipino. So bagamat nagbigay po ng kaagad ng agarang aksyon ang ating Pangulo po dyan sa City Horse para matugunan ang pangangailangan ng mamayang Pilipino po dyan patungkol po sa ilaw o electricity. So, pakinggan po natin si USIC Attorney Claire Castro sa pahayag po dyan sa bansa o sa lugar ng City Horse kung gaano kabilis ang aksyon o pagbibigay supply o pangangailangan katugunan ng pangangailangan ng ating mamayang Pilipino dyan sa City Horse patungkol sa electricity o power ng ilaw. Kaya sa to po, City Horse, mabuhay po tayo lahat po dyan. Tinaksyonan na kagad ng ating Pangulo ang pangangailangan po dyan patungkol po sa ilaw at iba pa. So, lahat po na nanunungkulan po ito dyan sa, sa City Horse. Bigyan nyo ng todo-todo yung nyo sa patuloy natin. Ito naman ay may proyekto. Pagbabakasyon ang pinagtutuunan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos. Mabilis na inaksyonan ni Pangulong Marcos Jr. ang pangakong mabilisang short-term solution. Ito ay napapagpag. Dumating ang 1 megawatt rental genset na SIPCOR mula sa Santa Rosa, Laguna na i-install sa SIPCOR plant sa dahil sa utos ng Pangulo. Ito ay para maibsan paunti ang krisis sa kuryente sa SIPCOR at matugunan ang hirap ng mga residente. Ngayong araw ay darating din ang 2 megawatt genset ng NEA mula sa Palawan na ikakarga naman sa isang chartered LCT patungong SIPCOR. Sa loob po ng 11 hours ay makakarating na ito.
Ano ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr.? Dapat makumpleto ang installation at commissioning nito bago sumapit ang June 15 upang maabot ang buong kapasidad ng supply ng kuryente para sa mga tahanan at kabuhayan sa isla. Ano bang ibig sabihin ng problemang ito? Nitong June 11, 2025, personal na binisita ng Pangulo ang City Hall at naramdaman niya ang hirap ng mga residente nito dahil sa kakulangan ng power supply na nagiging sanhi ng malawakang brownout sa lugar. At dahil kulang sa power supply, problema na rin ang supply ng tubig. Sino ba ang hindi madidismaya? Simula May 13, 2025 ay walang kuryente. May blackouts na nagtatagal ng 4 hanggang 6 na oras kada araw. Ang ibang lugar naman ay may kuryente lang ng 2 hanggang 5 oras. Apektado na ang turismo, serbisyo medikal, edukasyon, komunikasyon at sanitasyon. Ang SIPCOR sa pamumuno ng Prime Assets Ventures Incorporated ni Mr. Manny Villar o ng Pamilya Villar ay may 20-year power supply contract sa Proselco mula taong 2015 para magsilbing power supplier sa nasabing probinsya. Nangako na magandang serbisyo pero pangakong napako. Maraming isyu ang dapat tugunan ng SIPCOR. Very low fuel supply inventory, delayed procurement and unavailability of spare parts, and unsynchronized preventive maintenance of diesel power facilities. Power plant operations with expired certificate of compliance and rental generator sets operating without permits. Gugugulang ito ng pondo at oras ng administrasyon para sa ikagiginhawa ng mga mamamayan sa City Hall na dapat ay responsibilidad ng kumpanyang pinagkakatiwalaan ng pagiging power provider. Sa ngayon, ang pinadalang genset ng SIPCOR ay may problema rin. Hindi gumagana na maayos kaya mag-i-issue ng show cause order ang PRC sa SIPCOR. Pati problema sa supply ng So, yun po. Ay, nako, Jesus. Hindi maganda ang serbisyo ng dyan sa part ng City Horse ng sa kuryente maging sa yung sa supply din ng tubig sa pamilya din po ng ng yan nga company ni ano yan Manny Pandilla Villar o Villar. So yun nga po kakulangan po ng mga supply na hindi po talagang dismayado, nakakadismaya pa naman talaga. No, sino ba talagang hindi nakakadismaya dyan sa ilaw na yan? Ang tagal-tagal mo dapat pa yun. Tapos, magbabrown na ilang oras. Sino bang hindi responsible na ama dyan kung ayan ang makikita? Sino ba hindi sabi natin mainis. Sabi natin muna mainis. Talagang, ayan na, na-action na ng ating Pangulo dyan. So, parating na yung genset po dyan sa City Horse ng pangangailangan ng power ng o pangangailangan ng kuryente po dyan. So, mabilisan po talaga ang aksyon ng ating Pangulo na hindi siya patulog-tulog. Basta't sinabi niya, agaran talagang baga pang samantala po lang yung without, sabi nga doon mga magamit po ng hanggang 5 o 6 na buwan na pero may plano nga po dyan na as in long term ang pinaplano dyan na maayos ng mga company o yung lugar na yan na namumuno dyan sa kuryente na yun. So, yun po, kailangan po mapabilisan ng action dyan. So, narinig po na naman natin na kailangan ma-actionan para ang target talaga niyan at ang tawag dito yung sa ekonomiya talagang wala tayong dyan, talagang babagsak yung ekonomiya dyan sa sectors niyan, sa part niyan, dyan sa Visayas.
Let us pray na maging responsible yung mga nanunungkulan po dyan sa company na yan. Ano na yan, power plant na yan, o power na kuryente na yan. Ganun din po sa tubig po dyan. Sabi nga, baka mayroon na babala na mananagot yung mga nagpabaya po dyan. Dahil hindi naman po, hindi lang isang araw o hindi lang isang linggo nangyari yan. Isang buwan, kundi ilang buwan nagtitiis ang mga mamayang Pilipino po dyan. Upang matagunan ang kanilang pangailang araw-araw dyan sa ilaw at sa tubig. So, bagamat, yun nga, yung isa pang balita po dyan sa atin na favorite ko talaga to eh, si PNP Chief General Torre, na muli siya nagbigay ng direktiba sa mga kanyang mga pulis na kailangan maging shooter. Marunong bumarel. Sentado ba? Kailangan naman talaga yung mga pulis na maging asintado o maging biyasa sa paggamit ng baril. Kung hindi naman ng mga pulis ay walang, paano makakalaban sa mga mga criminal mga yan kung hindi marunong magbumaril o hindi sila sharpshooter o di kaya yung target ng hindi nila alam o hindi sila yung biyasa o hindi sila magaling o hindi sila talagang asintado o di kaya hindi masyado basta maganda yung firing nila o yung paggamit nila ng baril. So, nga po, may direktibo po ang ating PNP Chief sa Nicolas Torre III sa mga pulis na kailangan nilang maging produktibo sa kanilang mga kontungkulin lalo-lalo po sa paggamit po ng baril. So, PNP Chief General mega shoutout po sa ating lahat dyan. Si Marimang Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang gabi. Parinig po natin. Si Balita. National Police ang firearms proficiency standard sa kanilang hanay. Ayon kay Police Chief Nicolas Torre III, lahat ay sasalain maging ang mga general. Ang sentro ng balita mula kay Ryan S. Sigis. Umabot sa mahigit 3,000 ang naitalang gun ban violator sa pinatupad na nationwide gun ban para sa May midterm elections. Pati sa datos ng PNP, kapag 3,660 ang naaresto ng para sa pambansang pulisya. Sinabi ko dito na kasama ng network ng pulisya kanilang PNP Press Correction Festa. Mga nito ay mag-tiksa at babalik ang firearms unit
standards sa buhay ng pambansang pulisya. Kung noong mga nakarang taon daw ay hindi seryoso ang firearms proficiency, ibahin daw ang higpit na matutupad sa kanyang termino. Walang pipiliin dahil lahat daw ay sasalang mula patrolman hanggang sa general. Walang sino yung proficiency standard. Wala pinagkaiba sa PFP. Okay, so in the next month na yan, in July na yan, magkakaroon muna ako ng provision standards sa lahat muna ng mga nag-occupy ng population. Sabi pa ni Tore, kamahalaga na marunong sa paggamit ng mali ng mga pulis. Alam niyo, ito ay last recourse o last tool na ginagamit ng ating mga na allowed na gamitin ng ating mga pulis. So, kailangan, pag nag-final option na tayo, we have to be very, very sure what we're doing, except the fact na dapat alam natin ang batas na nagsusurround sa paggamit ito. So, in terms of proficiency and efficiency in the use of firearms, very, very important. Kapag buhay na nangyayari ito pag ginamit ko, at hindi ko alam paano gamitin, paano ang effective natin, hindi ko naman ng pagkamaan. Ayaw na. Sa oras na bumagsak sa firearms proficiency, Proficiency. na service firearms hanggang sa buhay nitong makapasa. Sa ngayon, ay meron ng mas ligada PNP na gagamitin sa pagtatanay ng mga pulis. Mula dito sa Kampung Rame. So yun po, napakalupit na direktiba muli ng ating PNP chief. Kung naman Marimar, kailangan naman talaga yan Marimar. Kung isa kang pulis na alagad ng pulis, di ka marunong bumaril. Nagpulis ka pa. Kaya siguro Marimar. Kaya po siguro yung mga hindi naman siguro, biro lang baka siguro yung dati nung kaya pala na maraming kasi hindi marunong bumaril, no? So ito nga po, napakaganda naman ng payag o adikahin o plano o di kay pangarap o di kay yung talagang target ng PNP chief na talaga mula general hanggang sa pinaka ng mga pulis, sa lahat ng pulis ay matutong bumaril ng asintado. Bang! Ayan na po, meron na po kayong yung training o di kayo lalo kayong mabihasa sa pagbabaril, maril, paghawak ng baril. Tinawag pa kayong pulis kung hindi kayo marunong bumaril. Tumigan-migan siya po sa na yan, sa inalatag na ng ating PNP chief at sa mga lahat ng pulis pa naman matuto silang lalo pala. Sabihin natin lalo, huwag naman natin ibaba ang dignidad ng mga pulis sa patungkol dyan sa paghawak ng baril. So napaka lupit po, napakaganda po ang kanyang komando na maging biyasa o maging asintado ang mga pulis sa paggamit ng baril. Ulitin natin, wala. Yan nga, sabi nga ni PNP Chief Nicolas Torregater na papalakasin ang firearms proficiency ng mga pulis. So, yun nga, yun yung talagang tinututukan ng ating PNP chief ngayon sa lahat ng mga pulis na maging firearm proficiency lahat ng mga pulis. Totoo naman, gusto kailangan kayong mga alagad ng batas na maging kayo, pag dito, maging asintado kayo sa pamamaril. Huwag lang itutok. Paano pag hinahabol nyo? Di ba? Automatic yan. Kung tirahin mo lang sa kuko lang, dapat matamama yung kuko. So, mega shoutout po dyan sa 2 million in the house. Pag-comment po kayo po, alam po natin ang gusto nyo malaman. At ating pag-uusapan po kung ano po yung gusto natin o gusto nyo pong dapat malaman o di kay pag-uusapan po natin. So, at ako po nasa sa mga politics sa lahat po na nangyayari as possible na sa ating bansang Pilipinas, lalo na sa ekonomiya, sa security, peace and order,
ang magagawa ng Pangulo, ulit yung nagagawa niya, gano'n ba, yung mga gano'n ba, na topic. Basta politics, economy, yun na ganun ang ating commentator. So, mega shout out sa 2 million in the house. Pakilala po kayo. Yan, libre po niya mag-comment po dyan sa baba, oh. Sino po sila? Medyo mainit yung ano ko ngayon. Pero okay lang. Oh, message to the max. At to the max, to the max, to the max. Yung nakakaano rin yung ano, ang tawag dito. Ni Sara sa payag ng ano kanya din. So, Malaysia ba yung pinuntahan niya? Sabi niya hindi siya kontento o hindi siya nandun sa last election. So, hindi siya convinced, hindi siya kumbaga, yun nga, hindi siya convinced that hindi pumasok ng kanyang mga in-endorse na kandidato last sa national election ng mga senador. So, pumasok siya ng bundok, sige ito ganyan, pero nga, mayroon nangyari, mayroon pong kababalagan. So, hindi naman na pinatulan ng COMELEC yan. So, ganun talaga. Yan ang adikain niya. Yun ang alam niya. So, respect na lang natin. Respect lang pala ng COMELEC. So, lahat naman ay malaya tayong magbigay ng opinion, magbigay ng komento, magbigay ng pahayag. Oo. So, yun ang alam niya. Kailangan din, pero paano ba yung side din ng ay mas alalayo naman yung sinasabi niyang mga, alalayo naman yung sinabi niyang mga ilang lang botantis na ng iba. Mas magtaka sila dun yung sina din, mas malapit, sina Bong Revilla, sina Abalos, sina si Nancy ba yun? O si Abby Binay ba yun? O si Abby Binay. Tapos sino pa yung mas malapit pa na senador na tumakbo na hindi man, saka si pala si Bong Revilla, Abalos, sino ba yan siya? Na mas malapit na dapat yun talaga yung magreklamo. Kasi yung mga sinasabi ni BP Sara na mga kandidato niya na porke daw dinaya o merong kabalaghan o merong irregularity sa nasabing sa election sa COMELEC is hindi convincido con election. So, mega shoutout po. Ito, para siyang Alam niyo po, meron na po ako mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan, dahil sa trabaho ko bilang vice president at dati education who are foreign power. Yan, nakito natin ng isa sa mga nakausap na ako man ay kahit hindi alam, kahit sabihin, nadala na lang siya. Kahit saan ko na pupunta, lahat ng nandito nagsasabi, iuwi ko, akin, nasabihan ako, kahit sa Manila. Ito ko yan siya. Tulad ng Pangulong Duterte, dahil sa obstruction in the past, difficult, at naniniwala ako. Kaya ang consolation namin na doon ay hindi ko ano yung reklamo. Hindi ko ano
change ang ating at sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender to a foreign power. Yan, sakto, napita ng isa sa mga nakausap. Tapos, imo-imos, siya, pero sa napakadali na i-explain ito ang inyong former friend. Kaya ako man ay hindi anak. At syempre, inimbit ako, Senator I.T. Marcos, kung saan man ako pupunta, dadala ko lang siya. Okay? Ikaw, diba? Hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Ito. Duterte. Yung kay, Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya. Okay? Ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. ulitin natin. Patungkol sa, yun nga, sino bang nagpadala sa dahig ng kanyang ama, ikaw din, o Senator Jaime, na magbabalik, o, ang tawag dito, sa dating Pangulo na si Jaime Rindeo ang magsasabi o sa kapatid niya na kay Bongbong Marcos. Tignan natin. At syempre, inimbit ako, Senator I.T. Marcos, kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Dinadala. Kasi, sabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. So, hindi si BP po ang magbabalik kay former President Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Kasututo naman yan. Bakit? Hindi natin alam. Pero, sino bang magbabalik sa kanya? May kakayahan magbabalik sa kanya. Di ba? Sabi pa doon, hindi nga talaga siya. Hindi talaga siya. Magbabalik sa kanyang ama na mabalik sa Pilipinas mula sa dahig. Pero ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya ng dahig? Ito pa, ang kapatid daw si Bongbong Marcos, our President, ating Pangulo daw ang nagpadala o pinadala o sabi natin inuli o dinala ang former President Roa Duterte sa dahig. Si Marcos daw ang nagpadala o siya yung doon. Kumbaga dinala si former President PRRD. O di kayo inuli, siyang dahilan daw, kanto something related na kailangan o salita. Wala namang pag-ano kundi ang tinukutukoy niya dito ay sino talaga Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagdala doon kay President Roa Duterte sa dahig. Kung papalawakin din naman natin ang ating isipan. Ang nag-ano diyan unang-una, maliban kay Senatora Laila de Lima, former Senator Janet Trillanes, kung saan sila po ang nag-file o sila po ang sila po ang nag-file ng kaso o di kaya sila po ang pangalawa natin sila yung pangalawa na po sila ng kinasuhan o nag-imbestiga patungkol po sa drugs of war ni PRRD. So ganun nga nangyari. So at the same time napatunayan na ganito ganyan.
So is ang dahilan doon, sino? Sila naman po isa sa dahilan doon na kung bakit nalitis o kung bakit nakasuhan o kung bakit napatunayan o sabihin natin, hindi pa na, sabihin natin, hindi na mahuli siguro yung isang biktima o hindi na mahuli siguro yung suspect o hindi na mahuli yung isang tao kung walang ebidensya, in the same time, kung hindi napatunayan. So, yung mga, kahit siguro grade 1 o grade, basta't may isip na siguro, alam na siguro yan, napakababaw yung sinasabi ni Bibi Sara, hindi mo alam kung hindi mo alam kung hindi mo alam kung gaano kalaki yung utak ni BP o pag-unawa niya patungkol po dyan kung sino daw nagdala o ang kapatid daw ni Senator Amy na si President BBM ang nagpadala doon sa dahig. So, makikita po na analysin natin dyan. So, nagbabasa ba siya ng kumbaga, naghahalongkat ba siya ng mga impormasyon, naghahalongkat ba ng balita, o naghahalongkat ba ng mga bagay na dapat niyang malaman, o malalaman ba ang kanyang pag-unawa dun patungkol sa kanyang kung bakit nadala siya o hinuli ng Interpol hindi naman na ICC ang nag-uuli sa kanya. So, Interpol na po ang may hawak nun. Kasi nga po nawala na po tayo last 2018 nawala na po tayo sa ICC kasi nag-withdrawal tayo. Nag-withdrawal ng Pilipinas sa ICC. So, isip-isipin natin. Sino ba nagpadahuli? Ang nag-file niya, malinaw, hindi natin nag-file ng case, kaso at nilitis at inimbestigahan yung drug wars na yan. Hindi bago po sila Senator Laila de Lima, Senator former Trillanes, mayroon pang una na nag-file po dyan. Bali, Senator Laila de Lima, Senator Trillanes ay nag-ano na rin, kumbaga pumatong na rin po sila. Ayun po. So, hindi mo alam kung ano yung maliwanag dyan na yung pahayag ni DP po, Sara, na mababaw. Mababaw yan. At totoo na, bigwak na lang po dyan sa hindi naman si Bibi na nagpadala o nagpahuli sa kanya. Oo. Tapos, pasabihin na natin, may kapangyarihan pa rin ang Pangulo. May kapangyarihan. Puwiros, may kapangyarihan pa rin siya. Pero, nagsabi naman ng ating Pangulo na, hindi ko kasi nga, doon po sa kaugnayan o relasyon ng Interpol. So, ang hiling ng Interpol, kailangan tayo mag-respond talaga doon. Kung hindi tayo magre-respond, ano na mangyayari doon? Hindi na tayo papansin ng Interpol. Yan, ibig sabihin niya. So, hindi, salita doon, sa part ng relasyon ng Interpol sa Pilipinas, hindi na nila binabiwala. Kumbaga, andun pa rin yung yung relasyon o di kaya yung tamang porsiso para makapasok po ang Interpol. Kailangan naman talaga labas-pasok ng Interpol. Kailangan talagang yan. Kasi nga, active pa naman talaga tayo dyan. So, hindi naman siya umaglan doon. At hindi naman niya lumabis din na lumabis ang kanilang pag-iimbestiga. At lumabis yung kanilang pong target. So, simpleng bagay lang naman yan. Maintindihan mo ng maayos at wala kang mabilis lang. So, same thing, may warrant of arrest naman siya, nalitas naman siya bago lahat uliin. Masakit lang na kasi nga, pamilya mo. May paglalaban mo yan. Pamilya mo nga. Yan lang kasi, ang pamilya mo, napatunayan mo ba? Tanggapin. Dapat kung totoo. Tapos, may problema pa nga dyan, may sinisisi.
may tinatarget. Eh kung matalino naman siya, attorney naman siya, alam naman yung ano naman yun. Bago pa naman siya naging presidente o hindi pa naman sa senador na, diba? Si Marcos, hindi pa naman siya, wala pa naman siya kaugnayan dyan. Wala pa naman siyang, kumbaga, hindi niya pa, ano yan, o kumbaga wala pa siyang ano dyan. Kumbaga kamay o kapangyarihan o ano, bago nililigtas siya si former PRRD. Oo. Oo. Bali nawala na siya sa pagkasenador niya yata si Bongbong Marcos. Yung kasagsagan ng ng pumasok o nililitis o hindi iniimbestigahan si PRRD. Di ba? Doon pa lang ang pumasok siya sa naging, sabi natin, naging presidente na siya. Tapos na yung, ano na yun, tapos na yung na-investigahan yun. Last 2018, 19, 20, hindi dire-diretso yan. Kailan yung naging election at naging elected president siya, 2022. Natapos ang investigation, ano niya, 2019 at 2020. Oh, marimar. So doon pa lang sablay na si ating Vice President. Kung nagbabasa rin po tayo ng mga balita, nalaman po natin kaya mag-ingat lang din po sa mga mag-ingat lang po sa naghahanap po ng katotohanan. Hindi naman natin sa pwedeng husgan si Lipe. Yan lang, kailangan din natin magkomento. Kailangan din natin hanapin din ang katotohanan. Kung nag-aangat po tayo ng makita ang katotohanan, mag-research lang, mag-alam. Pwede naman tayong, may mga may mga social media naman, pwede naman tayo, kahit nasa Google lang, ano yan, digit yan. Sa mga rehistradong o legit na mamamahayan, pwede naman natin i-search din yan. So, yun yung din natin, ano yung naiisip, ano yung dala, nasa emotional lang kasi si Dito. Kasi inuna mo yung emotional. Ikaw ito. ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Ito, ulitin natin ulit. Ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, si Amy hindi po. ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. So, kung may kasamang ikaw, parang si Senator, daw dito, siyempre ang, kapatid, sino yung kapatid ni BBM? Di ba? Sino nagpadala doon? Tinutukoy doon si BBM. At ikaw, at kapatid na si Amy Marcos, diba? Si Amy Marcos, Senator Amy Marcos na magbabalik po kay PRD sa Pilipinas. So, tingnan na natin kung yun nga, ganun kalupit, ganun mainit ang relasyon ni na, sabi natin, yung pagkaibigan o anuman, sa kaibigan kay Senator Amy Marcos, ng pahayag niya ni BP Sara, papasok tayo dyan sa chika-chika na pero hindi, kayo na lang din po ang mag-analyze dyan. Analysis ko naman, mainit ang kanilang relasyon, pagkakaibigan. So, yun nga po, hintayin na lang natin puli na si Senador Amy Marcos na ibabalik niya si former President PRD sa Pilipinas. Kasi nga, ang nagpadala, kasi nga, sabi ni BP Sara na si BBM po ang nagdala o nagpadala o nagpahuli kay PRD.
at si Marcos at si Jaime Marcos din po ang kailangan daw magbalik sa Pilipinas kay PRR. Nakakatawa lang. Pero tignan natin yung sa ano ni Sara, sa mga palakpak niya dyan, mga DDS, sumusuporta sa kanya, wala tayong ano dyan. Yan yung paniniwala niya. At yan ang naabot ng yung yun ang naabot din ng kaalaman. Lahat naman tayo mayroon kanyang kaalaman at mayroon pong katalinuhan at mayroon pong kabubuhan din talaga minsan. Hindi naman ng tao ay matatalino at hindi naman lahat talaga ay matatalino. Kahit matalino yan, hindi ako naniniwalang perfect yan. At gaano bang katalino yan, hindi ako naniniwalang talagang yung laging tama yan. Ano siya, Diyos? Ano siya, immortal? Ano siya, tagang gano'n? Mayroon pa din mga sablay yan. Hindi naman siya perfect. So, sabihin natin hindi makuha man ng 100%. Sabihin natin 99%, 99%, 90%. Nakatalinoan isang tao. Pero walang perfect na nakatalinoan ng tao. Wala kahit isa. So, yun nga po. Sa patsyada ng ating mahal na presidente, tingnan na natin sa susunod na mga kabanata ang gagawin ni Senador Aimee Marcos. So, tina-challenge niya si ano eh. Tama pala, no? Pumapasok yung challenge dyan. Oo. So, ikaw ang magbabalik din kay PRD sa Pilipinas. So, meron nga yung pa niya, di ba? At ikaw ang magbabalik sa kanya. Ikaw din. So, mega shout out po sa lahat po ng 2 million in the house sa aking video ngayon, sa aking channel ngayon, sa live po ngayon. Maraming salamat po sa inyong pag-stay sa usapan sa nangyari po dyan sa brownout na ilang buwan mula Mayo pa, May 2024 hanggang siguro hanggang ngayon kasalukuyan kasi napayag yun last June 11 yun eh. So nagbadala na po ng ang ating Pangulo dyan po sa City Horse ng kagamitan para maigsan po na short term na mabigyan ng supply ng kuryente po dyan. In the same time, dyan po din po sa sa pagtubig na po yan na kailangan ng pangunahin ng pangailangan ng tao dyan sa City Horse. In the same time, sa mga pulis po na payag po ni Chief General Nicolas Torre III na maging asintado, maging praktisado ang mga pulis sa pangamaril o di kayo maging biyasa sa pangamaril at maging fit ang lahat ng pulis sa pangamaril o paghawak ng baril upang laging sila po ay maging alerto o maging biyasa sa paggamit ng baril upang sila po maging asintado sa bawat kanilang tungkulin o physically o mentality na paggamit po ng baril. In case po mayroong kamilidad o in case o mayroong encounter sa bawat kanilang panunungkulan. In the same time nga, kay BP Sara po, patuloy po dyan, hintayin po na natin na si Senator Aimee Marcos na maibalik niya sa dahig, maibalik na niya si PRD mula sa dahig papunta muli pagbalik sa Pilipinas. So, salamat po sa lahat po ng 2 million in the house na nanatili. Salamat po, mega shout out po sa inyong lahat. At ito po ang ating iwanan sa katagang, ang hindi raw magmahal sa sariling wika. Yan po, kailangan natin mahalin ang ating wika ng ating bansang Pilipinas o bilang wika Pilipino. Tayong mga Pilipino, alam po natin, ang Pilipino ay mapagmahal. Andun yung pong hospitality, andun pong tapang, at mga bayani sa larangan po ng kabutihan. So, mga lahat po ng lalawak ng kaisipan at marunong pong magmahal, umibig, manintindi, disiplinado, sumusunod sa batas, mabuhay po tayong lahat. Hindi po yung mga pasaway, nag-isip-isip po na mabuti.
At huwag po tayong malansang isda. So, yung meron tayong kasabihan sa katagang, sabi ni Gat o Rizal, ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa sa amoy sa mabawang isda. So, God bless Philippines, mabuhay ang bawang Pilipinas.